Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatids. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ngayon itong balita na kumakalat na si Senator Rodante Marcoleta ay na-ambush daw. At sino ang suspect? Alam nyo na, pero palagay ko mali kayo. Dahil ang suspect dito sa kwento nila ay si Martin Romualdez. Pero syempre, kailangan damay si PBBM na anyay kakalad ka rin na ng mga general palabas ng Malacanang at ganoon din syempre si F. Elisa Marcos. Now, if you go deeper, ang laman ng video, mga kwento ni Maharlika. Alam niyo naman si Maharlika, 'di ba? Ang reyna ng fake news peddling sa Pilipinas, pero siya ay nasa California. Ngayon, ang nakakapagtaka lang kasi talaga rito, no? Alam naman na po ng mga Filipino, halos lahat ng mga Filipino, alam na kung gaano katalamak ang fake news sa Pilipinas. Diba? Alam naman na nila kung sino-sino yung mga nagpi-fake news. Bakit ba naman tinatangkilik nila yung mga ganitong klase ng mga pambobola? Nagbibigay sa kanila ng mga false hopes. Diba? Asahan nila na mangyayari. Pag hindi nangyari, wala lang, okay lang sa kanila. Diba? Bakit ganun tong mga taga-batis ng kamangmangan? Diba? Ang dapat nang gawin dyan, kapag nakakita po tayo ng mga something na mabibigat na klase ng mga balita, katulad nito, ang hanapin natin sa mga, total, uso ang internet ngayon, then hanapin dapat yan kung merong corroborative, ibig sabihin ng corroborative, may tumutugma bang kwento, may tumutugma bang balita tungkol dito. Diba? Ngayon, kapag wala, nako, at titignan mo ngayon, sino ang source? Sa kwentong ito, at maraming kumakalat na to, si Maharlika lang. At ito pa masakit. Hindi naman binabanggit ni Maharlika na na-ambush si Marcoleta. Di ba? So ngayon, mga kapatids, ano ang pinakamagandang gawin natin sa ganitong mga fake news? Simple lang ho. Bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng responsibility labanan nito. Ang pinakamadali, i-report natin. Paano yan? Paano magiging mass report? Pag ang masa ang nag-report, marami tayo, hindi man sabay-sabay, makikita yan ng platform, kung ito YouTube o Facebook or TikTok, makikita nila yan na ito ay nire-report ng maraming tao. At pagka ganon, ipa-flag nila yon, iti-take down yung video, at pati malamang yung channel o kaya yung FB page or TikTok account. Okay? Again, sabihin ko sa inyo, yung balita na yon, wala pong basihan. Siya lang ang nagbalita, source niya lang din naman ay si Maharlika. Kaya kahit na mga taga-batis kayo ng kamangmangan, mga DBS, mga DDS, huwag niyong tatangkilikin. Maawa kayo sa sarili niyo. No, yung nangyayari kasi sa fake news na lang kayo kumakapit. Subukan niyo kayang maghanap ng tamang balita para magkaroon pa kayo ng kaalaman. Di ba? Kayo na laging tinataguri ang mga tabogo, mga taong bobo at gago. Tapos ibibintang niyo pa sa amin na kami itong nagre-research. Kayo hindi, nakikinig lang kayo sa kung kanino. Na hindi nga malaman kung anong pagkatao ng vlogger. Yung boses niya, AI. Di ba? Sana naman, huwag niyo nang tangkilikin yung ganitong panggagago sa inyo. Okay? Muli ako po si Johnny the Bagger. Don't forget to hit the like button. Okay? And share this vlog. Thanks.